Kumusta mga ka-DIY? Ito naman yung may bago tayong project. Ito yung tinatawag na 12 volts na wireless remote control. 4-channel ito. Kaya makokontrol mo yung relay, 4 na relay ito. At saka meron siyang 2 remote control. Ito ang laman ng module na ito, itong box. Meron itong 2 remote control. May kasama ng battery ito. At naka-ready na. Kaya wala nang gagalawin dito. Bali ito, naka-link na ito dito sa mismong module. Bali itong 2. Ito pa yung isa. Ayan, umiilaw. Ito nakalink na kaya hindi na kailangan pang i-connect. Ibig sabihin yung iba kasi kailangan pang ipoprogram pa. Pero ito hindi na. Bali, ito lang ang laman nitong box na ito. Nabi ko muna yung box. 2 remote at saka itong receiver. Ngayon, ang distance nito na kaya ay aabot to ng 100 meters. Yung connection magmula dito sa remote hanggang dito sa module. Na-try ko na ito na umabot ng 100 meters. Ngayon, ang gamit nito, bubuksan ko muna para makita nyo ang loob. Medyo mahigpit ang pagkakalagay nitong takip. Ito ngayon, meron itong supply. Ito, positive, negative. Bali, 12 volts ito. 12 volt supply ang kailangan. Ayan, 12 volts na 433 MHz yung remote control nito. Ngayon, 12 volts ang supply. Tapos, ito na yung output. Nung kada relay, itong relay na ito yung output niya. May ABC, kada isa niyan, yan. Tapos yung last dito. Bali, may may connection nito na, itong connection nito lahat, ay nakakonect ito sa may switch nung relay. Bale, ang relay lang, ang kinokontrol lang nitong remote ay kung yung pinaka coil. Ibig kong sabihin, ito nakaseparate ito. Kaya pag nag-connect dito, walang connection yan dito sa lahat. Parang pinaka-switch itong mga ito. Ito yung kasamang instruction manual para dito sa 12 volts na module. Bali, 4-channel yan. Karamihan ginagamit ito sa mga, ito yung nakalagay dito, remote control electric doors, windows, switches, security and other industrial or lighting remote control areas. Kahit na yung mga LED or bumbilya, pwedeng maganahin ng kahit malayo ka, makokontrol mo gamit itong remote. Kagaya nitong meron akong bombilya dito. Ito, LED ito na 12 volts AC. Pwede sa AC, pwede rin sa DC na 12 to 24 volts DC. Kaya kung meron akong battery dito, ito, meron tayong 12 volts battery. Kapag AC-DC, walang polarity. Kaya ito kahit baliktaran. Ayan, babaliktarin ko naman. Ayan. Ngayon, yung meron pa akong ibang LED dito na katulad nito. Na susubukan naman natin ilagay ito. I-connect natin sa battery. Ngayon, ito baliktaran din. Meron kasi yung ibang LED na hindi gagana pagbaliktad. Ito, medyo ito kaya. Cool white itong LED na ito kaya maliwanag. Ngayon, babaliktarin ko naman yung connection. Ayan. Kaya kahit baliktaran, okay ito.
Ngayon na ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. Ito, magkakabit tayo ng 4 na LED. Isasama ko na itong isang malaki. Bali, 3 ganito. Ito, tapos i-connect natin ito dito sa sa kada relay. Bali, itong isa ilalagay ko dito sa isang relay, tapos yung 3 doon. Para makita nyo kung paano gumagana. Itong yung connection ng relay, meron ito yung sa common, tapos normally open, normally close. Bali, itong unang relay, ito yung sa ABC. Yung normally close nito ay yung B at saka C. Bali, ang common nito ay yung B. Tapos normally open yung A. Normally close or normally connected itong B at saka C. Kaya susubukan nating i-test itong gamitin ko na lang yung buzzer. Ayan, ganyan to. Yung sa pag nag-connect may sound. Ngayon, itong relay na ito siya. Bali, yung B yung common. Ito yung normally open. Ayan, hindi mo maririnig yung sound. O wala siyang continuity. Ngayon, B at saka itong C, normally close. Yan ang magkadugtong ngayon. Kaya kapag switch on mo yan, meron ng power ito. Switch on yung A na button doon. Ito naman na magko-connect itong B at saka itong A. Kaya halos lahat ito parehas lang. Kaya B at saka C dito rin parehas din dito. Halos lahat parehas. Kasi hinihintay pa lang yung trigger. Kaya itong B at A wala pa ito. Ganon din dito. Kaya yan, iwa-wiring natin ito ngayon at nang makita nyo kung paano. Ngayon ay nai-wiring ko na. Kaya yung wiring nito, halos lahat nung brown, ginamit ko na lang ito kunwari halimbawang negative. Bali, bawat isang pin nito ng LED, pinagsama-sama ko. Kaya parang ito yung pinaka-negative. Kasi non-polar naman ito, kaya baliktaran. Kaya kinabit ko na lang dito itong negative para yung sa kulay. Kaya lahat ng brown, bawat isang paanong LED, pinag-connect ko lahat ng brown, tumakbo dito sa negative. Ito naman yung negative supply nitong module. Bali, ganito yan. Negative supply para magti-trigger itong module. Positive, itong kabila, negative yung supply. Ngayon, binigyan ko na lang, kumuha na lang ako ng negative dito. Kaysa ikakabit ko pa dito sa battery. Dito na lang ako kumuha ng negative. Ngayon, naka-distribute yan dito sa bawat isang LED. Ngayon, yung positive, yun ang pumunta doon sa normally open na relay dito. Yung sa A. Dito namang A nung second na relay, pumunta dito sa isang LED, positive. Itong pangatlong relay, yung A, nagpunta naman doon sa positive. Ganon din dito sa panghuli, sa pang-4. Ngayon, meron itong nakakonect na yung positive ko. Kasi positive ito nung module. Doon din ako kumuha ng power sa positive. Ayan. Kaya naka-distribute naman ngayon dito sa may common. Yung sa gitna, yung B. Kaya pinagdugtong-dugtong ko lahat ng B hanggang dito sa dulo para pag tinrigger ko yung remote, magkakaroon ng supply kada isa. Ngayon, ikakabit na natin itong negative. Ngayon, umilaw na yung LED. Yung kulay blue. Ibig sabihin, ready na ito. At tapos itong remote, nakaprogram na ito kapag binili. Kaya wala nang problema sa pagpoprogram. Meron din siyang instruction dito kung paanong i-program. Kung sa halimbawang nawala sa program yung remote. Meron siyang pairing ito. Tapos ito yung ito pa lang sa manual. Sinasabi niya ditong 50 meters to more than 100 meters.
Kaya na-try ko na yung 100 meters. Ngayon, sabi niya dito, the use of large capacity relay can control the electrical equipment. Sabi niya, kaya kahit anong klase, hindi lang naman LED ang pwede mong kontrolin. Kahit na nasa sayo na. Pwedeng electric fan. Pwede rin yung mga ilaw sa labas, yung mga floodlight. Na hanggat nasa iyo yung remote, ikaw ang may control. Kaya maganda ito kapag yung may mga floodlight ka sa labas. Na lalo na yung may mga akyat bahay. Yan ang mga problema sa Pilipinas. Kaya kada switch mo itong mga switch na ito, kada on mo, iilaw lahat kung ano ang pinindot mo. Kaya useful ito sa paggamit ng ganito. Maraming paggagamitan. Hindi lang naman sa LED. Kaya yan ngayon, naka-on na naka-ready na itong module natin. Kaya kapag ganito na na A, B, C, D, ito yung A, B, C, D. Kaya ito yan. Kapag pindutin ko yung A, nag-on itong isang medyo maliwanag. Yan. Naka-on na yung A na relay natin. Ito yan. Ngayon, pag pipindutin ko yung B, ito naman. Ganon din dun sa C at saka D. Kaya pag pipindutin ko ulit yung A, i-off naman niya ngayon. Ganon din dito sa B, C at saka D. Ayan. Kahit saan naman yan. Kung ano yung gusto mong i-on. Kaya lang dapat alam mo kung saan. Halimbawa, sa floodlight, kinonek mo yung A sa harap ng bahay. Alam mo yung pipindutin mo. Kunwari, likod bahay mo naman yung letter D. O, ito yung button D. Ayan. Kaya maganda ito. Halos lahat ng paikot ng bahay mo. Halimbawa, may pumasok na magnanakaw o sa bakuran, ayan. Para matataranta sila. Ayan, yan ang yung gamit naman kasi meron dito yung link na tatanggalin mo. Na kapag pinindot mo yung A, hanggang di mo pinipindot, hindi siya mag-off. Ganun yung settings naman ng isa. Ngayon, ililipat ko naman yung link. Meron yung link dito. Kaya lang mas magandang tanggalin ko muna yung itong power kasi baka magkaroon ng short circuit. Ngayon, ito, yung link dito, ito yung link na tatanggalin. Nakakonect ito dito sa bandang right side ko. Kaya ikakabit ko naman ito ngayon dito sa kabila. Tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa remote. Ayan. Nilipat ko naman ito ngayon. Ito. Kanina nandito sa kabila. Ngayon nilipat ko naman dito sa kabila. Ngayon, ikabit ulit natin itong supply ng negative. Ayan, nag-on na naman yung LED. Ngayon, titingnan natin kung ano mangyayari. Kung pipindutin ko yung A, pinindut ko yung A. Pag pipindutin ko yung B, in-off naman niya ngayon yung A. Pag pipindutin ko yung C, nag-on yung C, nag-off naman yung B. Kaya parang isa lang ito. Kung ano yung pipindutin mong next, yun lang ang iilaw. Papatay naman niya yung iba. Kagaya niya, naka-on yung D. Kahit pindutin ko itong D, walang nangyayari. Ayan, pindutin ko yung A para iilaw ito. Papatay niya yung D. Ayan, pag pipindutin ko ulit itong A, walang mangyayari. Parang palitan ito ngayon. Ganyan, no? A, B, C, D. Ibig sabihin, hindi siya yung kagaya kanina na pwede mong pagsabay-sabayin na pindutin lahat. Ito, isahan lang. Ngayon naman, subukan naman natin itong yung isang tatanggalin naman natin ngayon yung link. Kung ano mangyayari. Ngayon, tanggalin ko ulit itong supply. Para safe, tanggalin palagi ang supply. Para hindi mag-short circuit. Ayan, tinanggal ko naman na yung link ngayon. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, nag-on ulit. Naka-standby ulit yung module. Ngayon, pipindutin ko na naman. Ang nangyayari naman ngayon, pag pinindot ko, nag-hold. Kailangan mong i-hold yung switch
Kagaya nito, pipindutin ko yung A. Nakapindot lang ako sa A. Kikita nyo yung LED ng remote. Pag binitawan ko na, off naman siya ngayon. Ayun, ganun din dito sa B. Parang temporary naman to. Mag-hold lang siya. Kung kailan mo lang pinindot na naka-hold, dun lang siya iilaw. Kaya yan, tatlo ang pinaka-option nito ngayon. Yung bali, yung connection ng link sa kabila, tapos yung sa kabila rin, tapos pag tinanggal mo naman, ito naman ang nangyayari. Ayan. Ito naman, may useful naman ito kapag gusto mo ng temporary. Karamihan ito ginagamit sa relay. Yung mag-hold yung relay. Para isang switch lang na ganun, naka-hold na yung relay, yung nakagaya ng ganito. Ito namang version na to, malalaki. Malalaki ito kesa dito. At saka yung contact pala nito, ang 14 volts DC na supply, yung contact nitong switch na relay, 20 amperes. Kapag ginamitan mo ng 220 volts, meron kang 20 amperes din. Ayun, nandito sa sa may ibabaw nitong relay. Kaya makokontrol na rin yung malalaking load nitong mga relay na ito. At saka hindi lang naman DC. Pero ang kailangan kasi dito, ang supply mo DC. Pero pagdating dito sa may mga switch na, pwede ng AC ito. Kung halimbawa na lang na hindi ko kinonect ito, sabihin na natin nakakat ang connection nito, tapos itong bumbilya lahat, AC, dito ka ngayon magdudugtong, dito ka ngayon magko-connect. Kasi hindi mo naman pwede i-connect yung AC dito sa sa pinaka-supply nitong module. Dahil 12 volts nga lang. Kaya kahit naman na DC, AC, pwede mong makakontrol. Ngayon nga lang, separate siya, hindi siya nakakonect dito sa kabila. Bali, itong side na ito, separate yan. Walang connection yan talaga dito sa pinaka-module. Ngayon na ipapakita ko pala yung kung ilan yung consumption nito sa sa battery. Kung ilang ng current na naka-standby. Ngayon naka milliampere tayo. I-set natin ito sa milliamp. Tingnan natin yung standby. Ayan, nagre-read ito ng 8 milliamp. 8.2 milliampere, ayan. Naka-on yung power. Ngayon, kinonect ko dito sa positive tsaka negative. Milliamp ang setting. Hindi dito sa voltage ang setting. Naka-milliamp tayo ngayon. Kinonect ko yung positive dito. Bali yung negative, diretso lang dito sa negative. Kaya yan ang standby. Ngayon, susubukan kong i-switch itong itong A. Sigurado mataas ito. Ayan, hindi niya ma-read. Testingin natin itong B. Ayan, 120 milliampere ang Kasi ito nasa 400 milliampere ang maximum. Ngayon, 120 milliampere itong isang LED. Minus 8 na standby mode at saka yung sa relay. Kaya parang halos nasa 100 milliampere itong LED. Ngayon, kailangan kong ilipat yung para ma-testing natin kung gaano kalakas ito sa consumption itong 6 watts na bumbilya na LED. Ngayon, ilipat ko ito dito. I-set naman natin ngayon ito ng ampere. Ayan, nasa 7 to 8 milliampere ang consumption niya ngayon. Yun, isi-switch on natin itong 6 watts na bumbilya. Ayan, 498, parang 500 milliampere ang consumption niya ngayon. Ito medyo mataas. Mataas siya, nasa nasa 480 plus milliampere ang consumption nito. Kaya kung i-on ko itong tatlong bumbilya, itong LED, tataas ulit yan. Ayan, wala namang 1 ampere lahat kung naka-on. Kaya depende rin dun sa load ninyo.
kung ilan yung consumption ng mga load. Kaya mas maganda LED na lang para low consumption. Ayan, ang total niya ngayon 821 mA. Kaya wala pang 1 ampere ito. Kaya babalik tayo ngayon sa 7 to 8 mA. Kaya ngayon ibabalik ulit natin yung link, yung sa una kanina. Ayan, maliit lang naman tong link. Ayan, pinagdudugtong lang niya yung terminal. Kaya dito tayo sa ayan yung meron yung tatlong pin doon. I-connect ko ito sa pinaka-original na yung bago nating ginalaw kanina. Ayan. Ngayon, i-connect ko na naman ito. Ayan, nakauna naman yung LED. Hindi naman malakas sa to. Hindi malakas mag-consume sa ang standby pag naka-standby ito. Kasi yung ganito kong battery na 12 amperes, halos isang buwan na naka-standby. Kasi ginagamit ko ito dun sa may ilaw ko sa mga fish pond. May fish pond ako sa labas. Yun, kapag gusto kong iyon yung ilaw, nandun lang. Kaya yan, binalik natin yung link doon, tsaka nilagyan natin ulit ng supply. Kaya yan siya ngayon. Ito yung mai-on mo lahat ng sabay-sabay. Tapos yung isang link, yun naman yung pag in-on mo yung A, naka-on yung A. Pag in-on mo yung B, mag-off naman yung A. Parang palitan naman, salitan. Tapos yung pag walang link, yun naman na yung i-hold. Kaya tatlo yung option na na pagpipilian. Kaya yan, A off, B off, C at saka D. Ayan. At pagka meron kayong ganito, marami kayong maiisip kung anong gusto nyong kontrolin. Pwede rin yung mga strip lights. Ayan, yung mga kinakabit sa mga kisame. O kahit pwede pa nga Christmas lights. Yung iba kasi nakakalimutang patayin sa gabi yung Christmas lights. Pero pag Pasko lang yun O yan, pipindutin nyo na lang. Tapos DC siya, kaya maganda. Pwede nyo gamitan ng battery. Tapos gawin nyo na ring DC yung kinokontrol ninyo, mga LED bulb. Kaya nasa sa inyo na kung anong gusto nyong connection. Kaya yan, mura lang din ito. Sa pag binibili, ang bili ko dito sa online kapag sa peso ay nasa 400 pesos ang bili ko. Na 433 megahertz. Yun ang frequency. Kaya yan, dalawang remote. Kahit saan yan. Ayan. Tapos ganun din dito. Ayan, nakalink na yan. Kaya wala nang problema sa yung pagpo-program ng remote. At sana may natutunan kayo dito sa ating project. At meron pa akong susunod naman. At thank you for watching at subscribe mga ka-DIY.